So how can I get vaccinated? This is just an overview of the vaccination process. Should you be included or should you be part of the priority na eligible for it? So ang mga sumusunod ang proseso sa vaccination. Bago mabakunahan para sa first dose, alamin muna kung kasama ka sa priority group, dumaan sa pre-vaccination screening, at mag-register sa local government unit. So, i-fill out ang registration form at maghintay ng vaccination schedule. Huwag kalimutan magsuot ng face mask, face shield, proper social distancing, magdala ng sariling ballpen at valid ID kapag pupunta na sa vaccination site. So, sa araw ng vaccination, i-confirm mo muna with the registration yung vaccination schedule at time na ibigay para sa'yo. Check your personal information, your address, sagutin ang mga kaukulang tanong sa registration at health screening honestly. So after vaccination, obserbahan mo muna yung sarili mo for 15 to 30 minutes sa site at patuloy na obserbahan hanggang makadating ka sa bahay. So itago ang lahat ng dokumentong binigay sa'yo, lalo na yung vaccination card mo para sa second dose. Bago ang pangalawang dose, i-check ang time at schedule para sa slot na nabigay sa'yo at i-follow ang same process sa unang dose. So, ano man yung mga unusual na simptomas o karamdaman pagkatapos mabakunahan, kumonsulta sa doktor, i-report agad sa local government unit or sa nearest health facility. So, pagkatapos mabakunahan, ang mga side effects na mararamdaman ay dulot ng tinatawag nating reactogenicity. So, ito ay reaksyon ng katawan natin mula sa bakuna. So, dahil yung injection na gagawin sa atin, hindi to usually nararamdaman ng katawan, immediate reaction of the body is to fight this unusual or foreign object, no? So, nagpo-produce yung katawan natin ng mga inflammatory markers. Itong mga inflammatory markers na to are local production of the vasodilators na nagkikreate ng lagnat, sakit sa ulo, pamumula o kaya naman pagkabigat nung kamay pagkatapos mabakunahan, no? So normal na reaksyon ng mga ito sa katawan mula sa bakuna dahil sa pag-work ng ating immune system. Paano naman po kung hindi naman po ako nagkaroon ng mga side effect? Ibig sabihin po ba nito, hindi na rin naging epektibo sa akin yung bakuna? So hindi po. Hindi ibig sabihin na walang side effect naramdaman ay hindi na epektibo ang nabigay na bakuna sa iyo. So iba-iba po ang reaksyon ng ating katawan sa mga bakuna. So iba-iba po ang pwedeng maging side effect, pwede namang wala. So, mahalagang tandaan natin ang mga ito mula sa pagkakabakuna. So, ito ang tinatawag natin immediate or allergic reaction. Usually, nangyayari siya sa 15 to 30 minutes within vaccination para may nakakaramdam ng mga skin symptoms na pangangati, disorientation, hirap sa paghinga, pagkababa ng presyon, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o kaya pagkasakit ng tiyan. So, pwede pa po ba magpabakuna muli para sa second dose? Hindi na. We advise not to get the second dose anymore, for this could be a contraindication or allergy to the vaccine itself. Next naman is the vasovagal reaction. This usually occur within 15 minutes. So ano yung mga nararamdaman ng pasyente? Pwedeng parang mainit o malamig sa pakiramdam, pinagpapawisan, nag-iinit yung balat, nahihilo, lightheaded, parang gustong mag-collapse, o kaya naman nanghihina ang katawan dulot ng pagsusuka at pagvomit, o kaya naman ay pagkaduwal. Pwede po ba magpabakuna muli for the second dose? Pwede, no? So ito ay vasovagal reaction. The next one is the local or the systemic vaccine side effects. So pwede itong maramdaman nasa 1 to 3 days after the vaccination. Usually, lalagnatin ka, may pagod na mararamdaman, fatigue, pananakit or pamamaga dun sa injection site, sakit sa ulo, chills, pagsusuka, o kaya naman sakit sa buto o kaya sa katawan. Normal lamang ito na vaccine side effects, kaya pwede mo pa rin makuha yung second dose mo ng vaccine. So ito ay isang sample ng aking health declaration screening bago ako makabakunahan ng first and second dose ko ng vaccine.
So, sagutin ayon sa nararamdaman at personal na kondisyon at ibigay sa naatasang mag-screen sa'yo bago ka mabakunahan. So, dito rin nakasaad kung pwede ba, ipagpapaliban, o maaari kang mabigyan ng bakuna. So, ibibigay mo siya dun sa medical screener. So, ang nasabi kanina, ang ginagamit na live or attenuated type o mga DNA vaccine o mga pinahinang klase ng virus na inintroduce sa ating katawan, nagagayahin yung disease. So, ibig sabihin nito, bago pa tayo ma-expose sa sakit na ito gamit ang bakuna, ang katawan natin ay makakapag-produce na ng gwardiya o panlaban, antibodies, protecting us from having the disease. So, kung makukuha man natin siya, mild symptoms na lang or even less chance na lang of having contracted the disease na. So, itong mga critical conditions or severe conditions na ito, may iwasan natin tulong ng COVID-19 vaccine. So, proven na ng mga vaccine natin ay makakaiwas sa mga life-threatening o nakakamatay na mga condition or complications. So lahat ng mga bakuna ay dumaan sa clinical trial at ang best na vaccine para sa iyo ay yung available for you. So the best vaccine is the one available for you. Receiving the vaccine versus none at all is already a big leap of protection for the virus, no? So hindi natin alam kung kailan ulit magkakaroon ng slot na para sa iyo, anumang brandang meron, kung eligible at qualified ka for it, say yes to the vaccine. Okay? So in these trying times to everyone in this pandemic, no, we are personally going through something. So lalo na dealing with this new normal we are in, di natin to plinano, never natin tong in-expect, especially sa mga COVID patients natin or those na naka-isolate, naka-home quarantine, naka-admit sa hospital. Even the medical frontliners na or anyone who is fighting with us in this battle. No? So ang simple ways natin of communicating with them will really mean a lot and would lift their spirits up. Very, very important. Ironic it may seem na bawal tayo makipag-hug, bawal natin i-kiss, bawal tayo makipag-dikitan sa mga tao. Support system pa din ang pinaka-importante to strengthen them emotionally. Minsan kasi it's all in the mind, kailangan lang nila ng kausap. Through social media, you could communicate with them, no? So, for the people surrounding the patient, be responsible and honest in submitting ourselves, especially dun sa mga health declaration forms natin. O kaya kung meron tayong history of exposure, we do not only protect ourselves, but also the people we interact with. So, protecting ourselves with vaccination, wearing masks, and social distancing is already a big help for our country. This collective effort is for the citizens of this world as well. No? So little effort will eventually create a bigger impact altogether. So to end this presentation, above everything else, beyond science and medicine, so I personally believe in the power of novena and prayers. So in these times of crisis, it is important to also anchor ourselves to Him who is most powerful and merciful.